12 lugar sa Metro Manila ang itinuturing na fire-prone areas dahil sa mga sunog na nagliyab dito nitong nakalipas na 3 taon batay sa pag-aaral ng GMA News Research. Ang pangunahing dahilan ng sunog, problema sa kuryente. Balita hatid ni Chino Gaston. Dalawang malalaking sunog ang tumupok sa lugar na ito sa Barangay Culiat sa Quezon City. Isa si Aling Fe sa mga nasunugan. 3 taon daw ang inabot para maitayong muli ang bahay nila. Ito lang ang binuo muna para may matulugan lang kami. Sa pag-aaral ng GMA News Research, kabilang ang Culiat sa 12 lugar sa Metro Manila kung saan naulit ang sunog nitong nakalipas na 3 taon. Karamihan sa mga lugar na ito ay tirahan ng mga maralitang tagalungsod. Ang mga kabahayan dito ay yari lang sa mga light materials. So napaka highly combustible. Karamihan ay mga illegal connections sa kuryente. So ito madalas ang pinagmumula ng sunog. Mabilis ding kumalat ang apoy dahil yari sa kahoy at yero ang mga bahay. Hirap din maapulang apoy dahil masikip ang daan para sa mga fire truck. Noong Marso nung nakarang taon, Fire Prevention Month pa man din, kumpul-kumpul ang insidente ng sunog sa 5 lugar sa Metro Manila. Kasama dito ang Culiat at Tondo at 3 pang lugar kung saan karamihan ng mga residente ay maralita. Yung mga salasalapat na linya ng kuryente, spaghetti nga kung tawagin. Ito, pagka may nabalatan sa tagal ng panahon, may nabalatan na linya ng kuryente, magdidikit-dikit na yan, mag-spark. Ayan, pagmumulan na ng sunog yan. Tulad nun, sa semento, pag malakas hangin, nagagalaw-galaw yan eh. Nababalatan yan. Noong nakarang taon, kalahati ng kabuuang bilang ng mga sunog sa Metro Manila ay kuryente ang pinagmulan. Ayon sa BFP, maaari namang kumonsulta sa kanila bago magpakabit ng linya ng kuryente upang mapayuhan sa tamang disenyo. Programa kasi ng Meralco na lahat ng nangangailangan ng electricity ay mabigyan. Subalit sa pag-connection ng mga kuryente na ito ay maaaring hindi na nila namomonitor. Ayon sa Meralco, regular naman daw ang monitoring nila upang matigil ang pagkakabit ng mga jumper. Tukoy na rin daw nila ang ilang lugar kung saan talamak ang nakawa ng kuryente. Marami tayong mga ginagawa para masiguro natin na yung komunidad na pinaglilingkuran natin ay ligtas. Isa na po sa mga efforts na ito ay yung paglagay ng tinatawag na elevated metering centers. Ayon ng BFP ngayong tag-init, tanggalin sa outlet ang aircon at electric fan pag hindi ginagamit. Mainam din daw na magpakabit ng circuit breaker para maiwasan ng short circuit at overloading. Chino Gaston, GMA News.